Hi mga apo, ang tagal ko nang hindi nagva-vlog about plants, 'di ba? Grabe. Kasi nga masyado ako na busy at saka plano ko kasi magko-convert ako from ornamental to purely edible. Kaso medyo nahihirapan ako, Diyos ko dahil. Alam nyo yun, yung dinidispatcha mo, pero lalo silang dumadami. Grabe, para bang ayaw nila talaga. Kaya ang ginawa ko, nilabas ko na lang lahat ng mga ornamentals ko, nandun pa rin naman sila sa terrace. Tapos, yung ibang maka super sensitive, medyo pinaubaya ko na sa iba. Tapos ngayon, excuse me, medyo hinihikan lola. Ngayon, dito sa loob, as you can see, papakita ko sa inyo, wala na akong ginagamit na grow lights. Itinapon at tinabi ko na lahat ng grow lights na ginagamit ko kasi there's a reason behind it. Okay? Continue watching this, and if you like this kind of video na nag-vlog ang lola tungkol sa paghahalaman indoor, please do like, share, and please subscribe to your lola's channel. At kung kayo nasa ibang platform like TikTok and everything, it's still your lola with an H. Nasa dulo ang lambing, LOLAH, Bong Lim, and continue watching the video till the end, okay? Actually guys, eto na lang ang natitira kong setup for hydroponic na may grow lights. Kasi medyo sensitive kasi tayo, hindi ko pa masyadong na-eksperimentuhan ang mga carnivorous plant. Actually nga, nagtampo nga sila o kaya nag-dormancy. Yung ating Venus flytrap, pagka nagkaganyan, ay naku, wag nyo tatapon yan. Magugulat na lang kayo, biglaan na lang yan, makikita nyo may usbong na ulit. Nagdo-dormant lang talaga sila. Pero, if you're going to look here, wala na po tayong ginagamit na grow lights. Alam niyo kung ano to? This is actually firefly na warm white. So that is a common light na ginagamit na sa household. Hindi na po tayo gumagamit yung talagang mga specialized na grow lights. So if you're spending more sa mga grow lights na nabibili online, now stop doing it na. Kasi high-tech na po lahat ng ilaw ngayon sa market. All you have to do is just to remove the casing, yung parang pinaka-case dito na bilog. Teka, pakita ko sa inyo ha. You can remove that. Naku, ang dali-dali lang tanggalin ito. Ito, dito ko nga pinaglalagay. Ito, tanggalin nyo lang itong diffuser na to. Actually, pagka dinifuse mo yan, ganun ang itsura niya. Ayan. Tanggalin nyo ito kasi you need the full potential of the light, just like in grow light, di ba? Kinakain natin yung full potential niya para sa ating plants. Ngayon, pagkatanggal nyo yan, you have two option. If you want to have it parang napakaganda, anak ko na guys, 9 watts lang ito bawat isa ha. Unlike before, yung grow lights ko na yon, that is around nasa siguro 20 watts yan. Ngayon, sa isang ganyan, konti lang matatanim ko. Ngayon, this one, 9 watts lang ang bawat isa. As you can see, magandang tubo ng ating strawberry while using this kind of lights. Dati, ang grow lights na ginagamit ko dyan, pakita ko sa inyo, wait lang. Kung napapansin nyo, ito ang ginagamit kong grow lights, which is not enough. Ngayon, there are high-tech products na pwede nyong gamitin na ayan, mga high lumen ang tawag dyan. Kahit dito, hindi na ako gumagamit ng grow lights guys kasi talaga napakasakit niya sa mata at hindi ko talaga halos na maiano yung mata ko kasi pagka ako'y gumugupit, talagang naapektuhan na yung aking paningin. So this is also Omni bulb, only 12 watts. Just ko compare mo naman dun sa 20 watt, 24 watts na bulb na yon. As you can see, napakarubos ng ating ng ating sili at saka yung ating triangularis na fiscus. Tapos meron pa akong propagation dito ng strawberry. At this one may fiscus pa ulit ako na propagate. Tapos may sampagita ako doon na pinopropagate to. So etong dalawang bulb lang na to ang nagpapatubo niyan. This one is 3 watts lang guys. Ito 12 watts. So all in all 15 watts. So we are actually saving. Basta tatandaan ninyo ha. Look for low watts but high lumen and high Kelvin. Actually yung Kelvin pwede nyo namang i-search ko ano yung pwedeng magkaroon ng effects sa ating mga plants. Ngayon this one warm white lang ang ginamit ko, pero I'm planning to have it, pag nagbe-vegetative stage na sila, lalagyan ko siya ng daylight kasi I'm planning to plant lettuce here. Kaya lang kasi
maganda kasi sa ating strawberry at saka sa ating mga herbs, which is this one is rosemary. Naging weakling yung rosemary ko using the grow light. Ngayon bumabawi na siya, ayan o, nagkakaroon na siya ng mga bagong tubo. Tapos nagkakaroon siya doon sa ilalim simula nung ginamit ko tong warm white na firefly na to. So, nagbabago na sila guys. Tapos, tingnan nyo naman yung ating oregano. Cuban oregano to eh. So, ang dami na niyang new growth pattern simula nang ginamit ko tong firefly na to. At tinanggal ko na yung ating tinanggal ko na yung ating grow lights. Kasi yung grow lights guys, nga siya, 5 volts nga siya. Kasi USB powered lang siya, may timer na. Maganda sana yon. Kaya lang kulang talaga yung ilaw niya para sa ganito kalaking setup. Actually, 2 na nga, 6 na nga silang nandiyan dyan eh. Kasi tatlo per socket ng E27 yon. Kaya lang kulang na kulang pa rin. Ngayon nung pinalitan ko nito, rin yun eh. Yung grow lights na to, yung tatlo nito, nasa 65 watts din. 65 watts ng charger. Yung adapter niya na ginagamit ko, which is yung adapter ng aking Realme. Pero umiinit. Now this time, wala nang kainit-init yan guys. At saka, ang gagawin ko na lang dyan sa susunod na ating video is, papakita ko sa inyo kung paano mag-automatic shutdown yan at saka kung paano mag-automatic on yan. So, pagka ako'y medyo ginanahan na maghalaman at sobrang gusto ko silang dumami, lalagyan ko yan dito ng isang daylight para supplements lang. As of now kasi yung kasing pinaka solar lights ko sa ibabaw, napakaliwanag na guys. Enough na talaga. Kita nyo naman yung medyo tanggal ako ng aking mga photos dito, pero ang lalaki na kasi ng dahon, nabablock na yung ilaw ng aking solar lights. Ayan, mapapansin nyo, lalaki na mga dahon ng photos using that solar light. So more than enough na yung white light niyan para dito. So hindi ko muna siya i-convert. At saka ine-experimentuhan ko pa, tinitignan ko pa kung ano ang mangyayari sa ating herbs at saka kung ano ang mangyayari sa ating strawberry. As of now talagang ang ganda kasi nagkakaroon siya ng mga new growths eh. Ayan using this firefly, papapansin may new growth sila Lahat sila nagkaroon ng new growth. Ayun tingnan nyo Ayan, may new growth siya. Ayan. So guys, discard nyo na lahat ng grow lights ninyo and start using the common lights na mabibili sa market. This is even cheaper and even parang mas makatitipid ka sa power consumption kasi mababa lang yung wattage niya pero napakalakas na ng ilaw niya. Well, I have here also a common light na ginagamit ko dito. Ito solar lights kasi ito kusang inilaw yan. Pero I still have, pagka gumili, may ginagamit ako. Ito kasi yung dati niya Ito yung dati niyang liwanag lang. Ang dami-daming bombilya pero napaka-konti lang ng liwanag niya. Yan yung mga lumang T5 pa. Pero ngayon sobrang high-tech na guys. So you can start using na yung mga bagong T5 na nabibili sa market. Just remove yung diffuser niya. Baka nga sa susunod kahit may diffuser, buhay na sila. Kasi nga, ang ganda na ng mga ngayon, ang ganda ng mga lumen ngayon ng mga nai-inventong bago ngayon na LED light. Anyway, update lang to sa ating paghahalaman indoor. So, mas cheaper na tayo guys. Wala na tayong problema. No need for special grow lights. You just need to have T5 or something like a bulb like this with very low watts pero napaka-high ng lumen. This one is 12 watts, that one is 3 watts. Pang supplement ko lang yan, nilagyan ko lang siya niyan kasi para masakop dito. Pero actually dapat ito tsaka ito, dalawa nandito yan. Okay pa rin naman sa akin yan kasi nagugupit lang naman ako tsaka hindi ko naman balak muna dito bandalagyan doon lang talaga. Kasi nga, masyado na rin mabusisi sa akin para magtanim ng todo kasi nahihirapan na ako mag-maintain ng mga halaman ko. Pero araw-araw na lang, yung mga dahon na tinatanggal ko sa kanila, nakakapagod din, very tiresome din para sa akin, lalo pag yuko, pag tuwad-tuwad, ay naku, Diyos ko day. Pero exercise ko kasi yon. So this one is cool white kasi kailangan nila ng bluish color for the leaf. And then this one is daylight kasi para yung ambient ba, para mas effective. Actually, nagfa-flower nga guys, ayun kung mapapansin nyo, nagfa-flower na siya. Ayan, yan, di ba? Hindi ito na nagfa-flower. Ay, nag-flower na rin dito, ayun. Ayun, may flower na, yan. So, ganun na ka-effective ang mga normal lights natin, mga household lights natin. Remember, just look for
low watts, which is yung power consumption, but very high lumen. Okay guys, hopefully sana nakatulong na naman ng Lola sa inyo. Next video is tuturuan ko naman kayo paano mag-set up, kasi vegetable garden na talaga ako ngayon, hindi na ako masyado nag-ornamental. Okay, maraming salamat.